Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Kumusta po ang inyong mga buhay-buhay? Mukhang nagkakasakit na tayo ah. Amen mga kapatid. Pag-pray po natin mga kapatid bukas ay tomorrow is November 1 and alam ko po marami atang tao dyan sa sementeryo, di ba? So may dala po ako dyang wireless na mic tsaka speaker. So alam niyo po kung bakit? Mag-street preaching tayo dun bukas. So hindi ko naman magagawa na mag-isa lang ako niyang kapatid. Samahan niyo ako bukas. So kung available kayo bukas po mga kapatid, mag-street preaching po tayo dyan sa cemetery bukas. Hindi naman tayo makikipag kung ano man, but mag-preach lang tayo. Just, I know kahit wala naman sa harap natin, marinig naman nila mga kapatid kasi malakas naman yung speaker na yan. And the thing is, if you wanted to be part of that, and gawin po natin mga kapatid. So tomorrow, siguro mga alas 9. Yan. So dito tayo sa church, maghintayan tayo dito ng mga hanggang 9:30. So and then punta tayo doon and street preaching tayo. And hindi naman natin kailangan na but mga kapatid, kailangan po nilang marinig yung salita ng Diyos. Amen? So, yan po yung gagawin natin bukas po mga kapatid. So, I invite you all na samahan nyo kami bukas. Sama-sama tayo bukas doon. So, mamayang gabi, after natin mag-dinner, ang alam ko, meron diyang mga gospel tracks pa na pwede nating magamit. Tatakan natin para habang nagsasalita, kung gusto niyo mag-preach, pwede rin. Pero habang nagsasalita po ako, mamimigay kayo ng gospel tracks. So, yun yung gagawin ng ibang mga young people kung sinong gusto pong sumama. Then, ayan, habang may mga dumadaan, bigyan natin ng gospel tracks. And, naka-witness na ba kayo na nagsistreet preaching? Brother Art, naka-witness ka na? Wala pa? Oo, sa kalsada. Ikaw, Brother Julius. Ikaw, Chay, naka-witness na kayo? Bukas gawin natin. And then, ang isa kasing pinag-pray ko nakaraan, di ba yung isa dyan sa may gym? Parang marami ding tao dyan, di ba? Pagka Sabado ng umaga, marami din bang tao dyan? Napapansin mo ba, Brother Art? O sino ba yung nasa labas palagi? Ikaw, Aser, napapansin mo ba dyan na maraming tao dyan sa court? Pag umaga? Hapon, no? Yun din yung isang halimbawa, siguro sa isang buwan, halimbawa, 2 times, ganyan, every other Saturday, punta tayo street preaching, then pwede natin gawin para at least makita nyo rin mga kapatid. And ibahagi lang natin sa kanila yung salita ng Diyos. Yun lang naman yan. Maririnig nila yung mga kapatid. So ginagawa namin yan dati sa Baywalk. Doon kami dati. And kaya lang nag-pandemic siya, kaya nahinto siya mga kapatid. So ngayon, try natin. Baka nahihiya silang harapin. Yung alam mo yung kausapin mo sila one by one. So baka okay lang sa kanila na dito tayo, doon sila nakikinig. But habang nagsasalita, mamigay kayo ng gospel tracts. Tatakan natin siya para meron silang alam nila na na dito tayo galing, and then ganun lang siya mga kapatid. Amen? Okay ba kayo bukas? So, paaga kayo dito kung gusto niyo para bago tayo mag-alis, kape-kape muna tayo. Tapos siguro pabili ako kay Brother Julius ng pandesal. So, bago tayo mag-alis, kargahan muna natin yung physical natin para may lakas tayo. Tapos parating doon mga kapatid, bumbahan natin sila ng salita ng Diyos. Amen? Amen. Amen. So, yan na po siya mga kapatid. So, salamat sa Diyos sa gabi pong ito at sa pagkakataon po mga kapatid na tayo po yung mag-aaral ng salita ng Diyos. And kung ako po ay tama mga kapatid, nakaraan pinag-usapan po natin yung Romans chapter number 5 verse 3 hanggang 5 po mga kapatid. So ngayon mga kapatid, we're going to talk about verse number 6 po mga kapatid. So if you have your Bible with you, and magbasa lang ako ng mga ilang verse po mga kapatid sa Romans chapter number 5
Verse number 6, the Bible says there, "For when we were yet without strength, in due time, Christ died for the ungodly. For scarcely for a righteous man will one die, yet peradventure for a good man some would even dare to die. But God commendeth His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us." Tayo po'y manalangin muna mga kapatid. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat, salamat Panginoon sa gabi pong ito na pinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin, that we are here together, Panginoon, to fellowship Thy Word, to listen and to learn, Panginoon, kung ano po nakasulat sa inyong banal na kasulatan. Lord, tulungan niyo po kami at i-open mo yung pong aming heart and mind to accept and to receive what is the truth from Thy Word. Lord, bless us this evening at itago niyo po ko, Panginoon, sa likod ng inyong pong mga salita. Nang sa ganon, Panginoon, ang inyong pong salita ang maalala, ang inyong pong salita ang madala namin, Panginoon. In Jesus' name I pray. Amen at amen. So mga kapatid, salamat sa Diyos na tayo po ay nakaka-move forward sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. And last time mga kapatid, when we start on verse number 1, we have nakita po natin dyan na we are justified by faith and we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So, nung tayo po ay na-justified, then we have peace with God through our Lord Jesus Christ, and we have an access by faith into His grace. And mga kapatid, hindi lang po yan, we glory in our tribulation, and nothing. And mga kapatid, we also learn regarding of that knowing that tribulation worketh patience, at yung patience po nagbibigay po sa atin ng experience, and experience po ay hope. At ito pong hope na meron po tayo mga kapatid is it will never make us ashamed. Dahil po mga kapatid, we know whom we believe and we are persuaded that He is able to to commit yung kanya pong pangako, mga kapatid, ay gagawin niya po sa atin. Now in verse number 6 po mga kapatid, we can see here po mga kapatid na sabi ng Bible dyan, "For when we were without strength, in due time, Christ died for the ungodly." Na mga kapatid, pinag-uusapan po natin yung sinasabi diyang justification, yung access by faith, peace with God through our Lord Jesus Christ, at yung hope na hindi po tayo mapapahiya sa hope na meron po tayong mga kapatid. And ito po yung verse number 6 po mga kapatid. Ito po yung nagbigay po sa atin ng assurance ng ating pong justification by faith na wala pong gawa, no? Because mga kapatid, ito pong ginawa ng Panginoong Jesus na wala naman tayong kalakasan na mamatay para sa ating kasalanan po mga kapatid. But the truth po mga kapatid is that dahil sa pagmamahal ng Diyos at itong pagmamahal na ito mga kapatid, hindi po natin ito ma-earn. At mga kapatid, ito po kasi ay Panginoon po yung nagbigay po nito. So, hindi mo siya pwedeng i-earn na parang pagtrabahuhan mo, gawin mo. But mga kapatid, ginawa po ng Panginoong Jesus doon po sa cross ng Kalbaryo para po yung pagmamahal ng Panginoon is may maibahagi po sa atin po mga kapatid. So, dito mga kapatid, in due time, sabi dito that Christ died for the ungodly. It gives us, ito po mga kapatid, yung nagbigay po sa atin ng assurance. Ito po yung talagang, paano ka ma-justify? Bakit masasabi mo na justified ka? Kasi nga, because Christ died for the ungodly. At mga kapatid, alam po natin yung mga sarili natin, na kaya kahit ano pong gawin natin sa panahon po natin ngayon, it will never grant us justification. Hindi po tayo bibigyan ng kaligtasan, mga kapatid, sa panahon po natin ngayon. Kasi alam natin, sabi sa Romans chapter number 3, verse number 23, and familiar po tayo sa verse ito mga kapatid. For all have sinned. So meaning, lahat po tayo ay nagkasala at tayo po ay, sabi diyan, short in the glory of God. Kaya nga mga kapatid, yung katumbas niyan, dahil nga tayo ay short sa glory ng Panginoon, dahil nga tayo nagkasala, at tayo ay makasasala mga kapatid, makasalanan po tayo mga kapatid. Kaya sabi ng Bible doon sa binasa natin kanina, that we were yet without strength. Wala kang kakayanan.
na gawin yung bagay na yan na iligtas mo yung sarili mo sa panahon ngayon po mga kapatid. Kaya ang isang pagpapasalamat natin sa Panginoon is that ang Panginoon mismo, si Jesus namatay para po sa ating kasalanan, nilibing at muling nabuhay po mga kapatid. Dahil mga kapatid, we are unable. Wala po tayong kakayanan. And we cannot even please and glorify God. Sa panahon po natin ngayon mga kapatid, mahihirapan kang i-glorify at i-please yung Panginoon kung wala sa iyo yung righteousness ng Panginoong Jesus po mga kapatid. Even mga kapatid, we are ungodly. Amen? Ito po yung katayuan ng isang tao mga kapatid, na tayo po ay ungodly, which deserve nothing but wrath and judgment ng Panginoon. Kaya mga kapatid, may mababasa po tayo dito na sa mga verse sa ating pong pag-aral nito, even in verse number 9, makikita nyo po dyan mga kapatid, sa Romans 5:9, yung last phrase po dyan na we shall be saved from wrath through Him. Na mga kapatid, meron pong wrath yung Panginoon. We know that God is love and God loves the people. God loves everyone, that He gave His only begotten Son. But don't forget mga kapatid, that God is also has a wrath. And mga kapatid, not only that mga kapatid, we also deserve judgment of God. Kaya nga, di ba sabi ng Hebrews chapter 9 verse number 27, and as it is appointed unto man once to die, but after this, judgment. Kaya mga kapatid, yung sementeryo ang isang patunay na ang tao ay mamamatay. You just don't know when or where or kailan. Pero mga kapatid, darating talaga sa punto ng buhay natin na tayo po ay mamamatay po mga kapatid. Pero mga kapatid, dahil po sa pagmamahal ng Diyos na ibinigay po sa atin through the Holy Spirit mga kapatid, sinelyuhan po tayo ng banal na Spirito the moment na naniwala tayo doon sa ginawa ng Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. That's the thing mga kapatid, na Christ died for the ungodly. Kaya mga kapatid, pag ang isang tao ay righteous, pag ang isang tao hindi niya nakikita na makasalanan siya, mahihirapan siyang tanggapin yung bagay na yan. Kasi ang iisipin niya, wala naman akong nagawang kasalanan. Wala naman akong nagawang mali. Hindi ko kailangan yan. Amen? Pero mga kapatid, ito po yung isang bagay na tayo po ay walang kakayanan. We are yet without strength. At salamat sa Panginoon dahil ang Panginoong Jesus namatay para po sa atin, mga kapatid. At dahil po sa pagtiwala natin sa ginawa niya doon sa cross ng Kalbaryo, tayo po ay naselyuhan ng banal na Espiritu. Amen? Kaya mababasa-basahin natin mga kapatid in Ephesians chapter 1 verse number 13, at lagi po natin itong nababasa mga kapatid, but balik-balikan lang natin basahin mga kapatid. In whom ye also trusted after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believe, ye were sealed with that Holy Spirit of promise, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory. Now mga kapatid, we are redeemed. And we are sealed po mga kapatid hanggang sa day of redemption according sa Ephesians 4 verse number 30. And grieve not the Holy Spirit of God whereby ye are sealed unto the day of redemption. So yung mga verse na yan mga kapatid, yan yung magpapatunay po sa atin that the justification by faith and without, na wala pong ibang gawa mga kapatid, na hindi mo kailangan gumawa kasi nga Panginoon na po yung gumawa para po sa atin, ayan yung nagpapatunay po mga kapatid na tayo po ay na-justified through the finished work of our Lord Jesus Christ at hindi po sa sarili po nating gawa. Kaya sabi ng verse number 7, for scarcely for a righteous man will one die, yet
peradventure for a good man, some would even dare to die. Eh mga kapatid, syempre, ang isa pong example niyan mga kapatid na makikita nyo na some would even dare to die for a righteous man. Mga kapatid, ang isang bagay na makikita mo yung passion ng tatay sa kanyang anak. Na kapag mahal ng tatay yung anak, mga kapatid, ibibigay niya talaga yung buhay niya para sa kanyang anak. At even mga kapatid, parang pagdating sa usapang pamilya, parang nagbabago talaga yung lahat. Gawin mo lang lahat, wag mo lang galawin yung pamilya ko kasi nga nagbabago po lahat ng bagay na sa ganyan mga kapatid. That even a father would even dare to die. And that is parang napaka-noble po niyan mga kapatid. Pero mga kapatid, ang isang importanteng katotohanan na kailangan po nating makita mga kapatid na yung isa mga kapatid or siguro karamihan na talagang meron talaga yung courage at passion mga kapatid na maging righteous men. Pero mga kapatid, yan talaga yung mga bagay na ginagawa minsan ng tao mga kapatid. Even ikaw Pilipino, di ba, anong sinasabi dun sa huling kanta? Ang mamatay ng dahil sa iyo. Parang talagang mamamatay ako para sa aking bansa. Some would even dare to die. Pero mga kapatid, ang tanong, sige, talagang gusto mong magpakamatay para sa iyong bansa, ang tanong ba kapag namatay ka, sigurado ka ba sa buhay mo? Kasi mga kapatid, it is very noble na ang dami pong tao na talagang ganun. Makabayan. Ano pang tawag sila? Makatao. Makabansa. At even sa ating pong mga kapatid. Pero mga kapatid, even sa mga aside from that mga kapatid, makita mo rin mga iba, talagang magdi-dare din talaga silang parang gawin yung ginawa ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Pero pag inangat na, maya-maya, ibaba na raw sila. That's how they dare mga kapatid, na parang mamamatay talaga sila. Para lang sila ay maltas. Mga kapatid, because hindi po nila naiintindihan yung bagay na yan. Maaring hindi rin siguro parang kumbaga yung desisyon ng isang tatay or parents sa kanyang anak po mga kapatid, na yung bagay na yun yung kanyang gagawin mga kapatid is sometimes siguro baka hindi naman talaga niya totally naiintindihan. Pero ganun talaga yan mga kapatid. At hindi po natin mababago po yung mga ganyang bagay po mga kapatid. Because mahal po nila yan. They love their family, their parents, their children po mga kapatid. Pero mga kapatid, even na yung pagpapakamatay para sa bayan, pagpapakamatay para sa sariling anak at pamilya mga kapatid. Napaka-grabing istorya niyan. Pero the thing is, we are not righteous. Hindi po tayo kasing righteous ng Panginoon para sabihin mo na ako na lang bahala sa anak ko Diyos. Ako na lang yung mamatay. Remember mga kapatid kung ano po yung heart ni Apostle Paul? Doon sa Israel, tingnan nyo mga kapatid, punta muna tayo ng Romans chapter number 10. Tingnan nyo mga kapatid verse number 1, sabi niya dyan, for brethren, ito yung heart's desire ni Apostle Paul. My heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. For I bear them record that they have a seal of God, but not according to knowledge. Dahil yun yung kanyang heart's desire na ma-save yung mga Israel kasi nga they have the seal of God pero hindi according to knowledge. Now, when you go back to Romans chapter number 9, ito po yung isang bagay na makikita mo na yung heart ni Apostle Pablo po mga kapatid. Na ang sabi niya, I say the truth in Christ. I lie not. Di ako nagsisinungaling. My conscience also bearing me witness in the Holy Ghost. Ito na mga kapatid. That I have a great heaviness and continual sorrow in my heart. Tinan niyo mga kapatid. Verse number 3. For I could wish that myself, ako na lang, were accursed from Christ for my brethren, my kinsmen according to the flesh. Kumbaga mga kapatid, na parang sinasabi ni Apostle Pablo, kung pwede lang na ako na lang din yung mamatay para sa aking mga kinsman. Para lang maligtas tong mga taong na to. Kaya lang mga kapatid,
you will go back to Romans chapter number 3, verse number 10. Ito kasi tayo mga kapatid. Ito kasi yung estado ng buhay po natin. That as it is written, there is none righteous, no not one. Even Apostle Paul became an apostle to the Gentiles at siya yung naging pattern ng Gentiles ng body of Christ po mga kapatid. He's not righteous. Hindi po siya righteous kung hindi niya po tinanggap o pinaniwalaan yung ginawa ng Panginoong Jesus doon sa cross ng Kalbaryo. At siya mismo mga kapatid, kung hindi niya po tinatanggap ang righteousness ng Panginoong Jesus, do you think that God would mapiplease ba kay Paul? I don't think so po mga kapatid. Just remember mga kapatid, na please yung Panginoon po sa atin, it is because of the death of Christ. Hindi po dahil grabe ka dyan, kung ano yung para lang maligtas ka, ito yung gagawin mo mga kapatid, hindi po ganyan. Kasi mga kapatid, there is none righteous, no not one. Verse number 11, there is none that understandeth, there is none that seeketh after God. Verse number 12, yun yung mga kapatid, they are all gone out of the way, they are together become unprofitable, there is none that doeth good, no, not one. So makita niyo mga kapatid, kahit meron kang sa puso mo na parang you would even dare to die, kahit sa pamilya, kung sino man sa bansa, mga kapatid, ang isa pong bagay mga kapatid, is that we are not righteous. Hindi po tayo katulad ng Panginoong Jesus na righteous na namatay para po sa atin mga kapatid. Now, ito po yung isang pinakagrabe mga kapatid na ginawa ng pagmamahal ng Diyos para po sa atin. Na tayo po is isang unrighteous. Na tayo po ay ungodly po mga kapatid. Kaya makikita mo sa verse number 8 ng Romans chapter number 5. For God commendeth His love toward us. Imagine mo mga kapatid yung pagmamahal ng Diyos sa atin po mga kapatid. Nang sabi niya dyan, while we were yet sinners, Christ died for us. Ganun po yung action ng Panginoon po mga kapatid. Nung nakita ng Panginoon yung sitwasyon ng buhay po natin, na we are short in the glory of God, we are sinners, we have sinned against God, we are not righteous, we are ungodly, we are not seeketh after God po mga kapatid. Christ died for us. Amen? That's how mga kapatid na makita mo kung gaano nakita ng Panginoon yung sitwasyon ng tao at paano po siya nagkilos na i-reconcile niya yung tao sa Kanya. At ang gumawa ng pamamaraan mga kapatid kundi ang Panginoong Jesus na bumaba dito sa lupa para pagbayaran po yung ating kasalanan. Kaya nga ang sabi ng Ephesians chapter number 1 verse number 7, in whom we have redemption through His blood. Amen? We have redemption through His blood. The forgiveness of sins according to the riches of His glory. Kaya mga kapatid, naagas po yung kanyang dugo dun sa cross ng Kalbaryo kasi nga, babayaran niya po yung ating kasalanan. The riches of His grace po mga kapatid. Kaya mga kapatid, if you are a believer, if you are a Bible believer po mga kapatid, ma-appreciate natin yung ginawa ng Panginoon. At i-glory mo talaga yung ginawa ng Panginoon po mga kapatid. Kasi mga kapatid, imagine mo, wala po tayong kakayanan. You are unable na pagbayaran ang kasalanan mo. Kaya lang, syempre mga kapatid, yung iba talagang na blind sila sa mga bagay na, hindi, kailangan kong gawin to kasi sinabi sa Bible. Because of yung hindi ma-compare at hindi ma-rightly divide yung salita ng Diyos po mga kapatid.
nagkakaroon po ng confusion na gagawin ko na lang ito kasi ito yung sinabi ng Bible. Kaya lang, sinabi naman dito mga kapatid, that we were yet without strength. We are unrighteous. We have sinned and short in the glory of God. But salamat sa Diyos po mga kapatid, because He commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. At yan mga kapatid, yung dapat nating bigyan ng glory sa araw-araw na meron po tayong mga kapatid. Kasi imagine mo mga kapatid, yung pagmamahal ng Diyos, hindi siya nakatingin kung tayo ba unrighteous, tayo ba unable, tayo ba ay meron ba tayong pwedeng gawin, mapiplease ba natin yung Panginoon? Hindi po mga kapatid. But gumawa siya ng pamamaraan para yung Diyos mismo ma-please po siya sa atin sa pamamagitan po ng righteousness ng Panginoong Jesus doon sa cross ng Kalbaryo po mga kapatid. Yun po yung ginawa niya para po sa atin. Kaya po sinabi niya sa verse number 9, much more than now, being now justified by His blood. Ito na yun siya mga kapatid. We shall be saved from the wrath through Him. So mga kapatid, maliligtas tayo sa wrath na padating ng Panginoon. Na ito yung bagay na hindi po gugustuhin ng tao kapag naiwan po sila dito sa lupa. Pagpasok po ng tribulation period, dyan po mararanasan yung wrath ng Panginoon po mga kapatid. Kaya lang mga kapatid, dahil nga siyempre, siguro much yung mga tao is to see is to believe. Mga kapatid, sa ngayon, ito po yung biyaya ng Diyos na nabuhos po sa panahon po natin ngayon. Na wala kang gagawin anything para lang maligtas ka. Mga kapatid, kasi nga ginawa na po ng Panginoong Jesus. Now, you will never gonna like it, mga kapatid. Minsan, yung wrath ng tatay, palo lang naman yun eh. Sermon lang naman yun eh. Kaya lang mga kapatid, parating ng panahon in the future po mga kapatid, it will talk about your lives. Ang ano niya mga kapatid is yung buhay na walang hanggan. Kasi mga kapatid, ang tao magrereklamo na ang hirap naman palang mamuhay dito sa ganito. Ngayon naman, ang mga tao, ang ganda ng buhay ng tao ngayon, kaya lang mga kapatid, nire-reject nila yung ginawa ng Panginoong Jesus doon po sa cross ng Kalbaryo. Kaya dapat nating maintindihan ito mga kapatid, at ito po yung may share natin sa mga tao. Kasi mga kapatid, kung hindi po tayo na-justify ng Panginoon, then we will going to face the wrath of God po mga kapatid. At isang bagay mga kapatid in verse number 10, for if when we were enemies, imagine mo mga kapatid, paano tayo naging kalaban or enemies, kaaway ng Diyos? Because of sin, nothing else. Wala na pong ibang reason yan mga kapatid. We were reconciled to God. Na-reconcile po tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng work ba yung sinabi dyan? Sa pamamagitan ng yung good works mo? Sa pamamagitan ng baptism mo? Sa pamamagitan ng pag-attend mo ng church? Hindi po mga kapatid. But ang sinabi ng Bible po mga kapatid, and it's very clear there, sabi niya, by the death of His Son. Kasi nga mga kapatid, He suffered for us. Si Jesus Christ ang nagsuffer para po sa atin mga kapatid, para lang ma-reconcile ang tao sa Diyos. Pero mga kapatid, ang tao sige pa din gawa ng sarili nilang pamamaraan ng kaligtasan. Kaya nga kung babalikan po natin mga kapatid yung Romans chapter number 10, verse number 2 and 3 po mga kapatid, ang sabi yan, for I bear them record that they have a zeal of God. Mga kapatid, ang tao, kung makikita mo yung mga religious na tao mga kapatid, grabe yan sila kazilos po mga kapatid. As in, kala mo yung may mga tao na nakakita ka na ba parang yung tao na hindi makapagbasag pinggan? Na makakasabi ka talaga mga kapatid, na itong isang tao nga ito talagang napakabait ng tao na yan, religyoso, talagang linggo-linggo nagsisimba, Wednesday, kapag may pagkakataon, hindi talaga nag-a-absent sa pagsasamba. Grabe niya ka-religious mga kapatid. Pero mga kapatid, ito yung sinasabi, for I bear them record that they have a seal of God. Ito yung isang bagay, but not according to knowledge. Ito po yung nangyari sa mga Israel.
Nung binigyan ng revelation si Apostle Pablo ng mystery program na binigay po sa kanya, ito pong Gospel of the Grace of God. Siyempre naman, hindi naman agad-agad yung matatanggap talaga ng mga taga-Israelites. Kaya nga even si James nakapagbanggit eh. Paul, nakikita mo ba yung mga tao na to? Kung gaano sila kazilos sa law, tapos sasabihin mo ngayon, hindi na kailangan gumawa para maligtas. Kasi yun yung nakasanayan nila mga kapatid, simula ng panahon ni Moses hanggang sa panahon na bumaba si ang Panginoong Jesus, that even nung nag-ascend siya sa langit mga kapatid, nagpapatuloy yung programa nilang ganung bagay. Anong ginagawa nila pag naliligtas sila mga kapatid? Diba? They sold all their possessions. Ganun po yun mga kapatid at hindi po sila pwedeng mag-keep back. Kasi mapaparehas ka kay Ananias at saka yung si Ananias, tsaka nakalimutan ko na isa. Pero hindi siya yung Ananias na nagbaptize sa kay Paul. Yung Ananias, tsaka buksan niyo na lang sa Acts chapter 5. Makikita niyo po dyan mga kapatid. So ito po yung nangyari, but not according to knowledge. Tignan niyo mga kapatid, verse number 3. For they being ignorant of God's righteousness. Di na nila maintindihan, di nila alam yung righteousness ng Panginoon na nandun na pala sa Panginoong Jesus. Na nung namatay siya doon sa cross ng Kalbaryo, nilibing at muling nabuhay, at kung sino man ang naniwala sa ginawa niya na sapat na yan para maligtas, then yung righteousness ng Panginoon ay nasa sayo po mga kapatid. Mapapasayo po mga kapatid. And ito po mga kapatid, and going about to establish their own righteousness. Kasi nga naman mga kapatid, hindi mo naman sila mabiblame kasi nga sabi ng Habakkuk 2:4, the just shall live by his faith. At kailangan talaga nilang yung law po mga kapatid. Pero mga kapatid, ito po yung nangyari kasi. They're about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. Ang problema lang ngayon mga kapatid, nagkaroon kasi ng transition. Yung pagbabago ng ages po mga kapatid. From law to grace. And when someone understood po mga kapatid, which is Paul, ng bagay na yan mga kapatid, then magkakaroon po ng transition from law to grace. At mga kapatid, hindi po sila nag-submit sa righteousness ng Panginoon. Now, ito po yung nangyayari sa panahon po natin ngayon mga kapatid. Bakit? Yung bautismo nakakaligtas. Yung pag-member sa church, nakakaligtas. Yung mabuting gawa, nakakaligtas. Now, mga kapatid, zeal sila sa paglilingkod sa Diyos. Grabe yung paglilingkod nila sa Diyos. Pero anong sabi ng Bible? But not according to knowledge. Kaya nga mga kapatid, pag sinabihan mo na sila na ganito yan, hindi mo na kailangan gumawa ng anything para maligtas ka, hindi sila pumapayag. Kasi may nabasa naman talaga sila sa Bible. Kaya lang mga kapatid, kailangan nating i-rightly divide ang salita ng Diyos para maintindihan natin. Ng mga kapatid, sino ba nagbayad ng ating kasalanan? Yung mabuting gawa mo ba? O yung dugo ng Panginoong Hesus na nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo? And other than mga kapatid, yung dugo ng Panginoong Hesus. Amen? Walang iba. Yung ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo mga kapatid. And ito po yung nangyayari sa panahon po natin ngayon. That they are establishing their own righteousness. So kasi pag nag-establish ka ng sarili mong righteousness po mga kapatid, meaning para sa iyo, hindi sapat yung ginawa ng Panginoong Hesus. Amen? Para sa iyo, kaya mong iligtas yung sarili mo. Kasi nga, nag-establish ka ng sarili mong katuwiran. Kaya lang, kung babalik ka sa panahon na sabi ng Isaiah, na yung tingin ng Diyos sa atin is maruming basahan. Ganon yung tingin ng Diyos po mga kapatid. Kaya nga mga kapatid, salamat sa Diyos sa ginawa ng Panginoon po sa atin. Na verse number 9, much more than being now justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. For if when we were enemies, habang tayo makasalanan, habang tayo magkaaway natin yung Diyos, or whatever it is mga kapatid,
We were reconciled to God by the death of His Son. Much more being reconciled, we shall be saved by His life. Amen? Kaya nga mga kapatid, parating sa 1 Corinthians 15 sa mga verse doon mga kapatid, makikita mo doon na yung mga tao parang hindi naniniwala sa resurrection ng Panginoon. Wala naman talagang resurrection. Kaya ang sabi ni Paul sa kanila, kung walang resurrection, then your faith is in vain. Everything will be in vain. Kaya lang mga kapatid, meron eh. He was witnessed by a lot of people, mga kapatid, nung siya po ay nabuhay muli. Amen? Kaya yung isang maganda mga kapatid, sa buhay ng Panginoong Jesus, tayo po ay magkakaroon, tayo po ay maliligtas sa pamamagitan ng kanyang buhay. Amen? And not on verse number 11, and not only so, but we also joy in God through our Lord Jesus Christ, by whom we now have received atonement. Amen? That's wonderful it is po mga kapatid, na makita po natin yung sarili natin na wala kang ginagawa dahil naniwala ka sa ginawa ng Panginoong Jesus, mga kapatid. Sa ginawa niya dun sa cross ng Kalbaryo, you have received atonement. Na instead, mga kapatid, na dapat ikaw sana yun eh. Tayo sana yun. Ako sana dapat na magbayad ng aking kasalanan. Kaya lang ang tanong, tatanggapin ba yun ng Panginoon? Kaya mga kapatid, salamat sa Diyos na habang tayo po ay makasalanan, habang tayo ay nasa kasalanan mga kapatid, namatay ang Panginoong Jesus para po sa atin. So meaning mga kapatid, yung ating pong justification sa pamamagitan ng blood ng Panginoong Jesus, it represent the finished work of Jesus Christ, reflecting mga kapatid sa namatay siya para sa ating kasalanan, nilibing at muling nabuhay. At itong mga pinangbasa natin mga kapatid ng mga verses, ito po yung isang magpapatibay. Magsasabi sa iyo na ang ating kaligtasan, hindi mo kailangan ng sarili mong gawa. Alam mo mga kapatid, yung iba, bakit ba sila po kailangan pumunta sa simbahan? Ano ba yung paniniwala ng iba? Di ba, narinig nyo para magbawas ng kasalanan? Bawas lang. Magsimba ko ngayon para mabawas-bawasan yung kasalanan ko. Nakikita niyo po yung mindset mga kapatid? Magsisimba ka para bawasan lang yung kasalanan mo? Pero pag naintindihan mo yung ginawa ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo, lahat ng kasalanan mo binayaran. Amen? We are forgiven of all our trespasses and sins. At binuhay tayong muli. Amen? Kaya lang yung kikita mo ibang mindset na simba ko ngayon para makabawas ng kasalanan. So makikita mo mga kapatid, that's how people being blind na bulag sa mga tinuturo sa kanila po mga kapatid. Amen? I hope mga kapatid na ito pong mga pinag-usapan natin is clear po sa atin po mga kapatid. That ang ating kaligtasan walang iba kundi sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Na si Jesus namatay para sa ating kasalanan, nilibing at muling nabuhay. At yan dapat mga kapatid ang ating pong ibigay, i-preach, isabi sa ating mga kaibigan. Hayaan mong hindi niya tanggapin. Ang importante sabihin mo yung katotohanan. At hayaan natin ang banal na spirito ang kumilos sa kanyang buhay. Huwag mong pilitin. Sabihan mo lang palagi, pero huwag mong pilitin. Minsan kasi pag pinipilit mo, mas lalo pa yung nag-aano eh. Pero mga kapatid, sabihan lang natin ng tama. Ipaalala sa kanila palagi na ang kamatayan ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo, sapat na para sa kaligtasan ng taong makasalanan.
Kasi mga kapatid, makikita naman natin eh. Kung kilala mo makasalanan yung sarili mo, nangangailangan ka talaga ng tagapagligtas. At kung hindi, mga kapatid, yan na yan. Ako na lang bahala. Gagawin ko na lang. Gagawa na lang ng mabuti. Kasi parating ng panahon, titimbangin daw. Kung anong marami kang nagawa, patay ka ngayon talaga dyan. Kung ganyan talaga yung judgment ng Panginoon, tingin mo kaya maliligtas ka? Tingin mo ba yung kabutihan yung abibigat? Naku mga kapatid, sa araw-araw ng buhay natin mga kapatid, simula nung ikaw ay sinilang dito sa mundo at naintindihan mo yung tama at mali, baka yung isang sako kulang na kung ilagay mo doon yung kasalanan mo. Amen? At yan ang pinaka-heavy na burden ng isang tao po mga kapatid. Hindi lang nila nare-realize. Yan yung pinaka-burden na meron ka. Tayo, yung kasalanan. Kaya salamat sa Diyos, binayaran niya yung aking kasalanan. Binayaran niya ang inyong kasalanan. Kaya we glory to His grace. We glory to the finished work of the Lord Jesus Christ. Kasi kung wala po yan mga kapatid, hindi po tayo nagkita-kita dito ngayon. And we praise God for that. Siguro masasabi natin yung mga kaibigan ko parang ayaw naman nilang intindihin. Hayaan mo mga kapatid. Siguro iniisip mo na parang ayaw man nila maniwala sa akin. Hayaan mo mga kapatid. Ang importante, sinasabihan mo sila. Ang importante, iniimbita mo sila na magsimba sila. Kasi baka dito sa simbahan, makita nilang katotohanan. Pero mga kapatid, dahil nire-reject nila, ayaw nilang makinig sa'yo, kasi bulahan ka daw, ganito ka daw, ganyan ka daw, mga kapatid. Tayo, we are saved by His life sa paparating na wrath ng Panginoon. At doon nila makikita mga kapatid, sana pala. Sana. Yan na yung pinaka mabigat na, di ba? Alam niyo yung mga what if, daming what if sa buhay. Yan yung pinaka what if na pagsisisihan ng tao. What if pala kung tiniwala ko na lang sinasabi sa akin ni Jimboy? Too late ng lahat. What if ka na lang talaga mga kapatid? Amen? Kaya mga kapatid, hayaan mo lang. If they don't want to accept kung ano po yung binibigay mo sa kanila, then they cannot have what we are learning from here sa salita ng Diyos. That we are justified by the work of the Lord Jesus Christ and not the works from the law. We have access, we have peace, we have hope, at mga kapatid, we have an assurance na binigay ng Diyos sa atin na ikaw mismo makapagsasabi ka na niligtas ako ng Panginoon dahil naniwala ako sa Kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Amen? At mako-compare mo yan mga kapatid. Mako-compare mo talaga yan sa ibang mga maririnig mo. Kasi ikaw mismo magkakaroon ka ng discernment sa bagay na yan. Parang hindi man ganun yung sinabi ng Bible. Amen? Kaya mga kapatid, magpatuloy lang po tayo mag-share ng salita ng Diyos, ng mga bagay na yan. Hayaan mo mga kapatid na hindi tayo dumami. Ang importante, nagbabahagi ka. Amen? Someday and soon, baka, sakali. Baka bukas, matauhan sila, ipag-pray nyo mamayang gabi, na mag-convict yung Holy Spirit sa mga puso ng tao. Amen? Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon sa gabi pong ito. Salamat Panginoon sa iyong kabutihan po sa amin. Salamat O Diyos that you sent Jesus Christ to die for our sins, to be buried and to rose again. Thank you so much O God for your wonderful things na ginawa para ma-reconcile po kami sa inyo sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Pagpalain niyo po yung bawat isa po sa amin. Pagpalain niyo po sila Panginoon. And I pray Father that ikaw po yung magbigay po ng mga dagdag na knowledge, Panginoon, sa kanila pong pag-aaral ng inyo pong salita. Kung meron mang kakulangan sa akin po mga sinabi, O God. Lord, wala po kaming ibang pagbibigyan ng glory kundi sa inyo pong pangalan. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus na tagapagligtas, na matay doon sa cross para po sa aming kasalanan. Amen at amen. So magandang gabi po muli sa ating lahat. Tawagin po natin si Brother Julius para po sa ating closing hymn and closing prayer.